Sa isang marangyang yate isang kasal ang inihahanda. Ang magandang nobya si Zhou Mian ay nakaupo sa harap ng salamin habang ang mga makeup artist ay naglalagay ng makeup sa kanya para sa kanyang espesyal na araw. Ngunit walang inaasahan na ang nobyo si Yon Kai ay hindi magpapakita. Habang si Zhou Mian ay nagiging mas balisa at nalilito, isang mahirap na babae na nagngangalang Mistang ang nagpulala ng mga bagay sa pamamagitan ng pagdududa sa nobyo sa kanyang mga masasakit na salita. Naalala ni Zhou Mian kung paano ilang araw lang ang nakalipas dinala siya ni Mistang sa mansyon ng pamilya Lu na ipinakita sa kanya ang yaman ng pamilya. Nadamay si Zhou Mian sa pag-aakalang pinakasalan siya ni Yon Kai para lang labanan ang kanyang pamilya. Sa mabigat na puso umalis siya sa yate. Biglang isang malaking alon ang yumanig sa yate at nahulog si Zhou Mian sa malalim na dagat. Kinaumagahan sumugod si Yon Kai sa pantalan at nalungkot nang malaman na nahulog sa karagatan ang babaeng mahal niya at mapapangasawa. Hindi niya ito nakalimutan at iniutos niya ang paghahanap araw-araw, umaasang matagpuan siya ng buhay o patay. Sa loob ng 6 na taon nagpatuloy si Yon Kai sa paghahanap. Bilang isang gwapo at malamig na CEO, iniwasan niya ang lahat ng kababaihan, determinadong manatiling tapat at maghintay sa pagbabalik ng kanyang asawa. Dati sina Zhou Mian at Yon Kai ay nagkaroon ng anak, isang maliit na lalaki. Plano sana nilang magpakasal pagkatapos niyang manganak, ngunit nangyari ang trahedya at nawala siya sa loob ng 6 na taon. Ngayon mahigit 6 na taong gulang na ang bata. Isang gabi habang hawak ni Yon Kai ang kanyang anak habang natutulog ito, nakita niya ang isang babae na kamukhang-kamukha ng kanyang asawa. Ngunit ang babaeng ito ay isang sikat na fashion designer na nagngangalang He Erzin. Ito ay hindi lamang nagulat sa kanya, ngunit ginawa rin ang masamang Mistang nang hindi inaasahan. Galit na galit siya dahil kamukha ni He Erzin ang asawa ni Yon Kai. Sa kabila ng katanyagan ni He Erzin, hindi maitago ni Mistang ang kanyang galit. Lumapit si Yon Kai kay He Erzin at nagpakilala, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang iba ang boses nito sa boses ni Zhou Mian. Iba rin ang ugali at ugali niya. Naalala niya ang peklat sa kamay ni Zhou Mian na wala kay He Erzin. Hiniling niya sa kanyang anak na lapitan siya at niyakap siya ng bata at tinawag siyang nanay na sadyang naghulog ng isang pulse Eres upang subukan ang kanyang reaksyon. Mahusay na dinampot ni He Erzin ang bracelet, hindi nagpakita ng senyales ng pinsala sa kamay ni Zhou Mian. Ang hindi alam ni Yon Kai ay habang pinupulot ang mga piraso, si He Erzin ay tahimik na humingi ng tawad sa kanyang anak dahil hindi niya ito matatanggap bilang kanyang anak o yakapin siya bilang isang ina. Naalala rin ni Yon Kai na minsang sinabi ni Zhou Mian na hindi niya gusto ang disenyo ng fashion, ngunit mahilig siya sa disenyo ng laro. Ang pag-asa niyang mahanap siya ay tila naglalaho. Kahit na pinayuhan siya ng kanyang mga kaibigan na ihinto ang paghahanap, hindi siya binitawan ni Yon Kai. Desidido siyang mahanap ang kanyang pinakamamahal na asawa. Hiniling niya sa kanyang kaibigan na bantayan si Tang Wan, ang malapit na kaibigan ni Zhou Mian, dahil siya ang unang taong makontak ni Zhou Mian sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos pauwiin si He Erzin, nalaman ni Yon Kai na wala siya roon, ngunit nasa labas siya upang makipagkita kay Maikay. Gusto ni He Erzin na magtrabaho sa kumpanya ni Yon Kai para ayusin ang ilang isyu. Nag-usap sila sa loob ng sasakyan nang hindi nila namamalayan na kinukunan sila ng litrato ng isang detective. Sa isang hindi mapakali na linggo, si Miss Tang ay pumasok sa bahay ni Yon Kai na parang siya ang nagmamay-ari ng lugar. Inayos niya ang mga laruan at hinalungkat ang kwarto niya. Nagseselos siya kaya binaliktad niya ang larawan ni Zhou Mian at gusto pa niyang itapon ang kahon ng buhok ng kanyang asawa. Sa kabutihang palad, dumating si Yon Kai sa tamang oras, pinalayas siya at ginawa siyang talikuran ang kanyang masamang hangarin. Palaging itinuturing ni Zhou Mian ang kanyang buhok na napakahalaga. Kahit na nawala ang kanyang buhok, hindi niya ito itinapon, ngunit iningatan ito ng mabuti, pinangalanan ang bawat hibla upang maalala ang kanyang mga alaala. Ang pag-iisip tungkol sa kanilang masasayang panahon na magkasama ay mas lalo pang nakaramdam ng sakit si Yon Kai kapag inihambing niya ito sa kasalukuyan. Nakilala niya si He Erzin upang ibalik ang kanyang coat at hindi maiwasang maalala ang kanyang asawa, iniisip pa rin kung siya ay si Zhou Mian. Nagboluntaryo si He Erzin na maging PR director para sa kumpanya ni Yon Kai at pumayag siya nang hindi nag-iisip. Kahit na ang kanyang mga kaibigan ay patuloy na nagsasabi sa kanya na sumuko, si Yon Kai ay nanatiling determinado.
Nang bigyan siya ng isang kaibigan ng chastity belt bilang biro, talagang nagustuhan ni Yun-kai ang ideya at nagpas siyang isabit ito sa kanyang kwarto na ginawang galit sa kanyang mga kaibigan na hindi siya makapagsalita. Nagpa siya si Hyerzin na makipagkita kay Mr. Lee para pag-usapan ang posibleng partnership. Bagamat hindi masyadong interesado si Mr. Lee, pumayag siyang makinig sa kanya. Dahil alam niyang nakikipagkita siya kay Mr. Lee, nagpa siya si Yun-kai na tulungan siya at dinala ang kanyang anak para makita siya. Pagkatapos ng pagpupulong, tinanggihan pa rin si Hyerzin para sa partnership, ngunit habang paalis siya ay tumakbo ang anak sa kanya. Tinawag siya Mian at binigyan siya ng imbitasyon sa kanyang birthday party na hindi niya matanggihan. Nais niyang makabawi sa nakalipas na 6 na taon at maging mas malapit sa bata. Inimbitahan siya ni Yun-kai sa kanyang tahanan upang mas obserbahan siya at nakatanggap ng mga larawan mula sa detective na naging dahilan upang maghinala siya sa relasyon nila ni Mikey. Sa unang araw ni Hyerzin sa pagtatrabaho sa Wuzin, si Mr. Lee ay nakumbinsi niya at nagpas siyang makipagkita sa kanya tungkol sa partnership. Nang gabing iyon, habang si Yun-kai ay nagtatrabaho ng gabi, napansin niyang nasa opisina pa rin si Hyerzin. Naalala niya na ang dati niyang mahal si Jo Mian ay takot na takot sa dilim at hindi niya kayang mag-isa sa gabi dahil masyado itong mahiyain. Sa kagustuhang subukan si Hyerzin, iminungkahi niyang umalis ng magkasama sa opisina at nagsimulang magkwento ng mga multo. Sinubukan ni Hyerzin na patunayan na hindi siya si Jo Mian, ngunit nang makarinig siya ng mga kakaibang ingay, natakot siya kaya tumakbo siya at hindi sinasadyang hinawakan ang kamay ni Yun-kai para aliwin. Samantala, si Tang Wan ay nakatanggap ng isang lihim na mensahe mula kay Jo Mian at nagmamadaling pumunta sa lugar ng pagpupulong. Iniwan ang kanyang amo na mag-isa sa tahimik na lugar. Nang sa wakas ay nakasama niyang muli ang kanyang malapit na kaibigan pagkatapos ng matagal na pagkawala ni Jo Mian, pareho silang naging emosyonal. Pinagalitan ni Tang Wan si Jo Mian sa hindi pakikipag-ugnayan, ngunit maaari lamang humingi ng tawad si Jo Mian at ipaliwanag na kailangan niyang magtago dahil maling inakusahan ang kanyang ama at nasunog ang pabrika ng kanilang pamilya. Mayroong isang tao sa likod ng lahat ng mga kaguluhan at ito ngayon ay kinasasangkutan ni Yun-kai. Kinailangan ni Jo Mian na lapitan si Yun-kai habang si Hyerzin ay naghahanap ng mga pahiwatig. Sinabi rin niya kay Tang Wan ang tungkol kay Mikey, ang kaibigan na nagligtas sa kanya mula sa panganib at tumulong sa kanya na makabalik upang matuklasan ang katotohanan. Kinabukasan, bumalik si Tang Wan sa trabaho at naalala niyang iniwan ang kanyang amo na si Jiang Fei. Nag-aalala siyang matanggal sa trabaho, ngunit nagpa siya na sabihin ang kanyang isip at ipahayag ang lahat ng kanyang pagkabigo. Gayunpaman, walang balak ang kanyang amo na paalisan siya. Sa halip, pinaalalahanan siya nito na magtrabaho ng husto at bawas ang 1 buwang sweldo para sa kanyang pagkakamali. Naisip ni Tang Wan na dapat siyang tumahimik tungkol sa pangyayari noong nakaraang araw. Dumating ang kaarawan ng anak ni Yun-kai at binisita ni Jo Mian si Yun-kai sa kanyang tahanan. Nang makita siya ng anak, tuwang-tuwa ito at paulit-ulit na nagsasabi ng mga matatamis na bagay na lalong nagpapagaan sa pakiramdam ng lahat. Habang sila ay nag-e-enjoy sa mainit na kapaligiran, dumating si Miss Tang na may dalang cake at sinubukang makuha ang pabor ng anak sa pamamagitan ng pananatiling malapit kay Jo Mian. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na maging palakaibigan, hindi siya sinsero at nasira pa ang isang laruan. Sinabi ng anak na ito ay laruan ng kanyang ina, kaya kinabahan si Miss Tang na pag-alitan siya ni Yun-kai, kaya mabilis itong humingi ng tawad. Nakita ni Jo Mian ang awkwardness ni Miss Tang at sadyang pinalabas siya para kumuha ng mga gamit sa paglilinis na ikinagalit ni Miss Tang. Inaliw ni Jo Mian ang anak, ngunit tinutokso niya ito. Sinabing tinakat lang niya si Miss Tang dahil bumili ang kanyang ama ng 500 laruan at hindi nag-aalala na masira ang mga ito. Ang mga larwang ito pala ay mga disenyo ni Jo Mian, inaprubahan at ginawa habang wala siya. Inanyayahan ni Jo Mian at ng anak si Miss Tang na maglaro ng tagwan. Nagtago sila sa aparador, ngunit natagpuan sila ni Yun-kai. Sobrang saya ng anak kaya nakatulog siya at tinulungan ni Yun-kai si Jo Mian na bumangon. Hindi nila sinasadyang natamba ang isang maingay na laruan, kaya sinubukan nilang iwasang gisingin ang bata at nagdampi ang kanilang mga kamay na nagdulot ng bagong koneksyon sa pagitan nila. Nilinlang ni Jo Mian si Yun-kai na pumasok sa kanyang opisina, ngunit naging maingat siya nang mapansin niya ang isang kamera na nagmamasid sa kanila, kaya hindi siya nagpahayag ng kahit ano at hindi napansin ni Yun-kai.
Nakalimutan nila ang tungkol kay Miss Tang na naglalaro pa rin ng taguan at hinanap kung saan-saan ang anak at si Erzin. Galit na galit si Miss Tang kaya hindi niya naitago ang kanyang pagkadismaya habang kumakain. Nanatiling kalmado si Zhao Mian na lalong nagpagalit kay Miss Tang at nangakong maghihiganti. Narinig ni Miss Tang si Zhao Mian na nagsabing maaari niyang imbitahan ang sikat na Japanese designer na si Mo Do Yuan ngunit hindi siya naniwala at pumunta siya kay Wu Xin para manlibak. Nagulat siya nang matuklasan na si Mo Do Yuan ay talagang si Zhao Mian. Galit at hindi nakaimik nakita niya sina Yun Kai at Zhao Mian na magkasama at umalis na lulungkot. Sinimulan ni Yun Kai ang Wu Xin na may tanging layunin na hanapin si Zhao Mian binabaliwala ang mga babala ni Zhang Fei at sundin ang kanyang instincts. Sa kumpanya nalaman niyang hindi gaanong gusto ng staff si Zhao Mian kaya nagpasya siyang mag-organisa ng isang team building event para matulungan ang lahat na mas maunawaan ang isa't isa. Nang marinig ng mga empleyado ang tungkol sa kaganapan sila ay umiyak na gulat na si Zhao Mian ang nagsalita para sa kanila. Ang kaganapan ay naganap sa isang araw ng trabaho na nagpasaya sa lahat maliban sa naiinggit na si Chelin. Pinuri ni Yun Kai si Zhao Mian sa halip na pag-alitan siya napansin ang labis na pagmamataas ni Chelin. Tinulungan ni Tang Wan si Zhao Mian na imbestigahan si Zhang Fei na parehong kamag-anak at malapit na kaibigan ni Yun Kai ngunit nahuli na naghahanap sa kanyang computer. Mabilis na sinabi ni Tang Wan na inaayos niya ang keyboard ni Zhang Fei at naiwasan ang gulo. Nang maglaon nag-coffee sina Zhang Fei at Tang Wan kung saan inihain sila ng cake na hugis puso. Napansin ni Zhang Fei ang hindi pangkaraniwang hugis ng cake na iniwang tulala si Tang Wan. Nang magsimula ang team building event iminungkahi ng assistant ni Yun Kai na ilipat niya ang kanyang opisina sa tapat ni Zhao Mian at hinikayat siya na ituloy siya. Inutusan ni Zhao Mian ang kanyang assistant na imbestigahan ang opisina ni Yun Kai habang ginulo niya ito. Sa daan nakasalubong nila ang mga lalaking empleyado na nilali ang mga kasamahang babae. Galit na tinuruan sila ni Zhao Mian ng leksyon sa pamamagitan ng pagpapainom sa kanila ng 2 tasa ng tubig. Ibang side niya ang nakita ni Yun Kai. Nag-usap sila at nang gustong umalis ni Yun Kai hinikayat siya ni Zhao Mian na lumabas at maglaro para hanapin ng kanyang assistant ang kanyang opisina. Nagpunta sila sa isang amusement park sumakay sa Ferris wheel at ipinakita ni Yun Kai ang kanyang katapangan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang coat para main-aitan siya. Nang biglang umulan at nawalan ng signal ang kanilang mga telepono natigil sila sa taas. Sa panahong ito binanggit ni Yun Kai ang tungkol sa kanyang asawa inamin na si Zhao Mian ay ibang-iba sa kanyang asawa ngunit hindi maaaring maging parehong tao. Nang sinubukan niyang halikan siya halos pumayag si Zhao Mian ngunit nanatiling maingat. Dahil sa lamig na himatay si Zhao Mian at sinira ni Yun Kai ang lock para humingi ng tulong sa kabila ng pagkakasugat ng kanyang kamay. Dinala niya siya sa ospital at inalagaan siya ng husto na pinagseselosan ang kanyang asawa. Sa ospital natuklasan ni Yun Kai na ang uri ng dugo ni Zhao Mian at iba pang mga palatandaan ay tumutugma sa kanyang asawa at tuwang-tuwa siyang mahanap siya. Nang bumalik sina Yun Kai at Zhang Fei sa silid ng ospital nakita nila si Mai Chi na banibisita si Zhao Mian. Narinig ni Tang Wan si Zhang Fei na nagsasalita tungkol sa isang DNA test na may kaugnayan kay Zhao Mian at mabilis siyang tinawagan upang bigyan ng babala ang tungkol sa mga hinala ni Yun Kai. Samantala napagtanto ni Zhao Mian na nakuha ni Yun Kai ang kanyang ulat sa kalusugan. Sa araw ng insidente sa Ferris wheel nagpumilit si Yun Kai na dalhin siya sa ospital ngunit itinago ito at sinabi lamang na nakipag-ugnayan siya sa mga rescue service. Sa pagkakataong ito ay walang mahanap ang kanyang assistant mula sa kanya kaya napagtanto ni Zhao Mian na hindi siya maaaring magtago magpakailanman. Sinadya niyang saktan ang sarili upang lumabas ang kanyang dugo at gumamit ng peking sample ng dugo para sa pagsusuri na nagpapatunay na siya at ang anak na lalaki ay hindi magkamag-anak upang maipagpatuloy niya ang kanyang pagsisiyasat. Si MS Tang na kilala rin bilang Song Rujiao ay muling nagpakita at ikinagalit si Zhao Mian sa kanyang mga pahayag. Gayunpaman dumating si Yun Kai sa tamang oras upang tulungan siya. Habang papaalis si Zhao Mian nakasalubong niya ang dati niyang kaibigan sa kolehiyo na si Cheng Chen ngunit magagamit lang ni Zhao Mian ang alias na He Ersin para makipag-usap sa kanya. Kahit na gustong matuto pa ni Cheng Chen iniiwasan ni Zhao Mian na bigyan siya ng anumang pagkakataon.
Si Yun Kai hawak ang mga resulta ng pagsusulit ni Zhao Mian ay umiyak at bumaling sa alak upang makalimutan ang kanyang kalungkutan. Pumasok siya sa studio ni Zhao Mian, binigyan siya ng mga regalo at tila naghahanap ng pag-asa sa pamamagitan ng mga kilos na ito. Binisita ni Tang Wan si Zhao Mian para makipag-chat, ngunit dumating si Yun Kai na lasing at hindi nakilala ang sinuman. Alam ni Zhao Mian kung paano siya kumilos kapag lasing, kaya hindi siya nag-aalala na makilala niya si Tang Wan. Si Yun Kai ay kumapit kay Zhao Mian umiiyak at nagsasalita na parang bata upang makuha ang kanyang pagmamahal. Nakaramdam ng kawalan ng magawa sina Zhao Mian at Tang Wan, nakikinig sa kanyang paghingi ng tawad. Hindi alam kung papagalitin siya o hindi, nagpa siya silang iuwi siya. Akala niya ay gumamit siya ng peking sample ng dugo at maayos ang lahat, ngunit si Yun Kai ay nag-ipon ng buhok mula sa kanyang kinauupuan at nalaman na ang anak ni Zhao Mian at Yun Kai ay mag-ina. Sa bahay patuloy na binisita siya ni Yun Kai at ginamit ang isang pirasong plastik bilang singsing para sa kanyang daliri na nagpapaalala sa kanyang mga lumang alaala. Nang walang ibang pagpipilian, pinapasok siya ni Zhao Mian sa bahay, tinulungan siyang maglinis at pinagalitan siya. Kahit alam niyang hindi na nito maalala, tinanong pa rin niya ito kung pinakasalan siya nito noong taong iyon para labanan ang kanyang pamilya. Sinira ba niya ang tahanan ng kanyang pamilya? Sinubukan niya itong itaboy, ngunit hindi ito umalis, nakakapit sa kanya. Wala siyang choice kundi tawagan si Zhang Fei para iuwi siya. Kinaumagahan, gaya ng inaasahan, wala siyang naalala, ngunit ang kanyang pagbibigay ng mga regalo sa live stream ay sumisira sa kanyang reputasyon at negatibong nakaapekto sa kumpanya. Kinailangan ni Zhao Mian na gumawa ng inisyatiba upang malutas ang sitwasyon para kay Yun Kai. Nang magising si Yun Kai kinaumagahan, naalala niya ang pagbanggit ng kanyang anak na nakita si Mian sa isang flower shop. Bagaman sinabi niya sa kanyang anak na huwag lumampas sa pag-aaral upang mahanap ang kanyang ina, bumili siya ng isang bouquet at pumunta sa tindahan ng bulaklak na iyon, umaasang makita siya. Ngayong nakabalik na siya sa wakas ay hinintay niya ang araw na ito. Sa kumpanya, hindi sinasadyang isiniwalat ng assistant na si Yan Zhou kay Zhao Mian ang tungkol sa planong ituloy siya dahil sa isang pahayag tungkol sa isang asawa. Sa takot na baka hindi maintindihan ni Zhao Mian, tinawagan niya ang kanyang amo para umamin. Hindi inisip ni Yun Kai na ito ay isang malaking bagay dahil siya ay nasa ngayon at si Zhao Mian mula noon ay ang parehong tao, hindi ang simula ng isang bagong relasyon ngunit isang pagpapatuloy ng isang luma. Si Tong Wan na sinunod ang payo ni Zhao Mian ay sinubukang obserbahan si Zhang Fei, ngunit ito ang nagbunsod kay Zhang Fei na hindi maunawaan na si Tong Wan ay may nararamdaman para sa kanya. Nang marinig ni Zhang Fei na gustong magbitiw ni Zhao Mian at tumatanggap ng mga bulaklak mula sa ibang kumpanya, nagsimula siyang mag-isip ng iba't ibang mga senaryo. Bumisita si Mei kay Zhao Mian para magtanong tungkol sa progreso ng kanilang plano. Tumugon si Zhao Mian na maayos ang lahat. Gayunpaman, ang relasyon sa pagitan nila ni Yun Kai ay hindi natuloy ayon sa plano at nagsimula siyang mamiss siya. Si Cheng Xian, ang kaibigan ni Zhao Mian sa universidad, ay dumating sa kumpanya ng Waxen at hindi sinasadyang narinig si Yun Kai na nakikipag-usap kay Zhang Fei tungkol sa kasalanan niya sa pagiging Zhao Mian. Nagulat siya at tumakas, aksidenteng nabangga si Zhao Mian. Inimbitahan niya si Zhao Mian sa hapunan at ikinwento ang mga nakaraang karanasan nila ng kanyang matalik na kaibigan. Nagpadala si Yun Kai ng clip ng kanyang anak at hiniling kay Zhao Mian na sumali sa isang event ng pamilya sa paaralan kasama niya at ng kanyang anak. Hindi alam ni Zhao Mian kung ano ang pinaplano ni Yun Kai, ngunit hindi makatanggi dahil sa kanyang anak. Nagdala rin si Yun Kai ng birthday cake para ipagdiwang ang kanyang kaarawan at humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang hindi nalutas na mga pagdududa at hindi siya agad nakasagot sa kanya. Simula noon, iniiwasan niya siya hanggat maaari. Humarap si Yun Kai kay Zhang Fei para humingi ng payo, ngunit natagpuan siyang mas nalilito kaysa sa kanyang sarili. Hindi na niya tinawag si Tong Wan gaya ng dati. Kahit na dati ay tinatawagan niya ito anuman ang oras ng araw o gabi, ngayon ay hindi na niya magawang gawin iyon. Sa kumpanya, isang mahalagang pagpupulong ang naganap sa ilalim ng isang tense na kapaligiran dahil ang plano ng koponan ni Zhao Mian ay nalik at nag-overlap sa plano ng kakompetensya. Nagalit ang lahat kay Zhao Mian sa hindi pagsumit ng plano ng mas maaga na nagbibigay ng pagkakataon sa katunggali na kopyahin ang ideya.
Samantala umalis si Jiang Fei sa construction site para hanapin si Tongwan at inanyayahan siyang maghapunan. Pagbalik nila nasaksihan nila ang isang bata na pinapagalitan at binugbog ng kanyang ina. Hiniling ni Jiang Fei kay Tongwan na makialam para pigilan ang ina sa paghampas sa bata. Inaliw ni Tongwan ang bata at mula noon tumingin si Jiang Fei sa kanya nang may paghanga na parang napapalibutan ng napakatalino na aura. Nais ng kumpanya ni Wang Fei na akitin si Zhao Mian pabalik sa trabaho. Nakita ito ni Yun Kai at nagpas siyang maghintay hanggang matapos niya ang kanyang trabaho. Gayunpaman nang umalis ang mga tauhan ni Wang Fei lumitaw si Mai Kei at nakita siya ni Yun Kai na umiinom ng tubig ni Zhao Mian. Natigilan siya ngunit napagpasyahan niya na kahit sino pa ang piliin ni Zhao Mian susuportahan at hilingin niya ang kaligayahan nito. Naghinala si Zhao Mian na si Song Raojiao ay sangkot sa planong pagtagas at napagtanto na hindi kailanman nais ni Yun Kai na makipag-ugnayan siya kay Song Raojiao dahil ang kanyang mga pananalita ay nagdulot noon ng sakit kay Zhao Mian. Ayaw ni Yun Kai ng hindi pagkakaunawaan at ayaw ni Zhao Mian na ibigay ang kanyang pangalan. Inamin niya na si Zhao Mian ang taong mahal niya at ipinaliwanag niya ang tungkol kay Song Raojiao para lang maiwasang malungkot si Zhao Mian. Ipinaalam ng katulong kay Zhao Mian ang tungkol sa mga resulta ng pagsisiyasat. Ang lupain kung saan dating pagawaan ng laruan ng kanyang ama bagamat kasalukuyang nakarehistro sa pangalan ni Yun Kai ay walang koneksyon sa kanya. Ang mga tauhan ng pabrika ay hindi kailanman nakilala o nakilala si Yun Kai kaya maaaring hindi siya naiintindihan ni Zhao Mian. Bukod dito ang telepono ni Yun Kai ay walang anumang impormasyon na kailangan nila tanging mga larawan at mensahe lamang mula kay Zhao Mian mula 6 na taon na ang nakakaraan na nagpapatunay na hindi niya ito nakalimutan. Sa isang kaganapan ng kumpanya sa kabutihang palad si Song Raojiao ay nalunod sa dagat at nasusuka sa kotse na hindi nagdulot ng kaguluhan. Nakaramdam ng habag si Zhao Mian sa mga kapos palad na bata at nagpasalamat kay Yun Kai sa pagpapasaya sa kanila. Ibinahagi ni Yun Kai kay Zhao Mian na salamat sa mga bata na pagtanto niya na ang tunay na kaligayahan ay napakasimple. Hanggat kasama mo ang mahahalagang tao bawat sandali ay nagiging mahalaga. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap bumalik sila sa party ngunit ayaw ni Zhao Mian na sumali sa mapurol na kasiyahan at tumanggi. Lumabas siya para uminom ng mag-isa at sa kasamaang palad ay nakasalubong niyang muli si Song Raojiao. Kinailangan lamang ni Zhao Mian na magsabi ng ilang mapanuksong salita at hindi sinasadyang inamin ni Song Raojiao ang pagnanakaw sa plano ng kumpanya. Nang malaman niyang nalinlang siya galit na sinubukan ni Song Raojiao na salakayin si Zhao Mian ngunit dumating si Yun Kai sa tamang oras upang protektahan siya. Hindi alam ni Song Raojiao na ang kasalanan niya ay si Zhao Mian kaya lalo siyang nagseselos kay Zhao Mian. Hindi isiniwalat ni Yun Kai ang tunay na pagkakakilanlan ni Zhao Mian ngunit pinrotektahan siya ng publiko. Anuman ang sinabi ni Song Raojiao pinanindigan niya ang kasalanan niya na si Zhao Mian. Binalak ni Assistant Tianzo na iuwi ni Zhao Mian si Yun Kai ngunit habang nasa daan napapaligiran sila ng mga reporter. Hindi nag-atubili si Yun Kai na bigyan ng autoridad si Zhao Mian na sumagot at nangakong susuportahan siya. Sa kanyang suporta kumpiyansa na hinarap ni Zhao Mian ang media ipinaliwanag ang sitwasyon tinulungan ang kumpanya na makatakas sa pagsisiyasat ng media at ipinakita na pinahahalagahan ng kumpanya ang mga empleyado nito sa lahat ng proseso ng pagkuha. Pagsakay nila sa kotse si Zhao Mian sa pagod ay nakatulog. Si Yun Kai na nag-aalala na baka tumama ang ulo niya sa pinto ng kotse hinawakan siya at hinayaan siyang sumandal sa balikat nito para hindi siya masaktan. Matapos kilalanin ang mga kakayahan ni Zhao Mian humingi ng tawad si Chilin at nangako na susuportahan siya magtatrabaho ng mas mahusay at magiging mabuting kasamahan. Isang hating gabi sa trabaho na natili si Zhao Mian sa kumpanya at nagkataong nakilala si Yun Kai na hindi pa umuwi. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Yun Kai napigilan siya nagpasya si Zhao Mian na makipagkita kay Cheng Xian at sinabi sa kanya na alam niya ang tungkol sa relasyon nila ni Song Raojiao. Inamin ni Cheng Xian na hindi na niya ito maitatago at sinabing hindi niya tunay na mahal si Zhao Mian gaya ng naisip ni Zhao Mian. Sinisi niya si Zhao Mian sa pag-abandona sa kanilang relasyon pag-iwan sa kanya para sa pamilya at pagmamahal at pagsuko ng kanilang mga pangarap sa disenyo ng magkasama. Nadurog ang puso ni Zhao Mian sa mga akusasyon ng kanyang kaibigan.
Hindi naman sa gusto niyang talikuran siya ngunit dahil nasugatan siya at hindi marunong mag-drawing nagsinungaling siya tungkol sa pag-aasawa at pagkakaroon ng mga anak para makapagpahinga sa trabaho. Inaliw ni Yun kay si Zhao Mian dinala siya sa isang lumang restaurant at pinag-usapan ang nakaraan. Inamin niya na noong bata pa siya hindi niya alam kung paano magmahal ng tama palaging iniisip na siya ang tama at kailangan niyang protektahan ang iba. Kaya't itinago niya ang mga isyu sa pamilya at hindi ipinaliwanag ng malinaw ang lahat. Ikinwento niya na noong gabi ng kanilang kasal hindi naman sa ayaw niyang pumunta pero niloko siya ng kanyang mga magulang na umuwi nilagyan ng droga at ikinulong. Nakinig si Zhao Mian sa kanyang kwento ngunit tumawa lamang siya ng pilit tila hindi naniniwala sa kanya. Ibinahagi ni Yun Kai ang kanyang damdamin sinabi na hindi sinang-ayunan ng kanyang mga magulang ang kanilang kasal. At nang makatakas siya narinig niyang nahulog siya sa dagat. Araw-araw may naghahanap sa kanya. Pinagalitan siya ni Zhao Mian dahil sa pag-abandona sa kanya. Bakit ganoon ang pakikitungo nito sa kanya sa kabila ng tiwala nito sa kanya? Si Yun Kai na natatakot na mawala siya muli ay nangako na mamahalin siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pero ngayon hindi pa 6 na taon ang nakalipas at determinado siyang huwag nang magtiwala sa kanya. Sa kabila ng kanyang malalakas na salita nanginginig pa rin ang kanyang puso at hindi siya makatulog magdamag sa pag-iisip tungkol sa kanya. Kinaumagahan hindi siya nakasakay at napalibutan siya ng mga estranghero na ayaw siyang paalisan. Napagtanto ni Zhao Mian na inayos ni Song Raojiao ang mga tao para takutin siya. Kailangan lang niyang banggitin si Yun Kai at agad na tumakas si Song Raojiao sa takot kasama ang kanyang grupo. Nagkunwari lang si Zhao Mian pero sa totoo lang nandoon nga si Yun Kai. Niyakap niya ito ng mahigpit nag-aalalang mahihirapan na naman ito at mawala sa paningin niya. Hinanap ni Mike si Zhao Milan upang babalaan siya na huwag makipag-ugnayan kay Yun Kai magsalita ng masama tungkol sa kanya sa bawat posibleng salita. Paulit-ulit niyang inuulit ang mga lumang isyu pinaalalahanan siya na huwag kalimutan ang kanilang plano at sinubukang ilayo ang puso niya kay Yun Kai hanggat maaari. Naramdaman ni Zhao Mian na hindi ito patas kay Yun Kai. Ipinagtanggol niya siya na naniniwalang hindi siya naiintindihan ni Mike. Gayunpaman iginiit ni Mike na walang magandang intensyon si Yun Kai sa kanya. Samantala hindi sinasadyang nakita ni Zhang Fei si Dong Wan na nakikipag-usap kay Zhao Mian at pagkatapos ay tinanong si Dong Wan kung ang kanyang pagnanais na magpahinga ay nauugnay kay Zhao Mian. Kahit na sinubukan ni Dong Wan na magpaliwanag hindi siya nakinig binigyan lamang siya ng isang nakapaso na halaman at ipinahayag ang kanyang pag-asa na magpapatuloy siya sa pagtatrabaho. Sa isang fashion event sina Zhao Mian at ang kanyang assistant ay nakatagpo si Miss Tang nang nagkataon. Sinamantala ni Zhao Mian ang sitwasyon para magkaroon ng pagkakataong makilala ang kanyang lolo isang kilalang tao sa industriya. Hindi rin niya sinasadyang nalaman na si Song Raojiao ay naghahangad ng pagmamahal at ang kanyang selos kay Zhao Mian ay dahil sa mga damdaming ito. Si Yun Kai ay nagpakita sa kaganapan at nagbigay ng mga bulaklak kay Zhao Mian. Naalala ni Song Raojiao ang isang pagkakataon na sinasadya niyang tawagan si Yun Kai na humihingi ng mga bulaklak sa kanyang kaarawan para lamang makatanggap ng isang malamig na pagbati sa kaarawan at isang walang malasakit na saloobin. Napagtanto niya na si Yun Kai ay hindi marunong magromansa o magbigay ng mga bulaklak. Hindi lang niya mahal. Si Zhang Fei na nagtataka kung bakit gustong umalis ni Dong Wan sa kanyang trabaho ay sumunod sa kanya. Sa kanyang pagtataka dinala siya nito upang makilala ang isang batang lalaki sa mahihirap na kalagayan. Naantig sa sitwasyon ng bata ibinahagi niya kay Dong Wan ang tungkol sa kanyang nakaraan na inihayag na siya ay sumailalim sa pisikal at emosyonal na pang-aabuso ng kanyang ina na humantong sa mga isyu sa kalusugan ng isip para sa kanya. Naantig si Dong Wan at hinawakan ang kanyang kamay para aliwin siya. Ngunit sa hindi inaasahan sinimulan niyang makita siya bilang kanyang ina at gusto niyang pakasalan niya ang kanyang ama na medyo nakakabahala. Umalis siya sa galit habang hindi niya maintindihan kung ano ang nagawa niyang mali. Si Dong Wan ay pinagmumultuhan ng karanasan na nangangarap na maging madrasta ni Zhang Fei na ikinatakot niya nang siya ay magising. Si Yun Kai sa publiko ay hinabol si Zhao Mian na patuloy na nananatili sa kanyang tabi. Kahit sa livestream niya hinintay at pinanood siya nito. Sa livestream kinukutya siya ng mga manunood na ikinagalit niya at naging dahilan upang banta niya sila.
Gayunpaman nang may pumupuri kay Zhao Mian at tinawag siyang asawa si Yun Kai ay nagseselos at nakalimutang live siya, pinagalitan ang mga manunood at pinahiya si Zhao Mian at gustong mawala. Pumunta si Song Raojiao kay Zhao Mian at nagulat tungkol sa isang lumang yate trip na inayos ng kanyang kaibigan si Cheng Xian. Alam din ni Zhao Mian ang tungkol sa oposisyon mula sa pamilya ni Cheng Xian at ibinunyag na si Raojiao ang naglik ng lahat sa kanyang mga magulang. Matapos marinig ang lahat, sa wakas ay lubos na nagtiwala si Zhao Mian sa pagmamahal ni Yun Kai at nakaramdam ng panghihinayang sa pagdududa sa kanya. Sa isang mahalagang kaganapan, lumitaw si Zhao Mian sa ilalim ng pangalang NHT Mo Do Yuan na nagpasilaw sa lahat sa kanyang presensya. Ito rin ang pagkakataon niya para ibunyag ang tunay niyang pagkatao. At naroon din si He Erzin, ang kanyang tapat na katulong. Tila nakilala sa wakas ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Lumitaw si Yun Kai, hinawakan ang kanyang kamay at kinumpirma sa publiko ang kanilang relasyon, pinoprotektahan si Zhao Mian. Mula sa malayo pinagmamasdan sila ni Mai Kai na magkasama, nakaramdam ng inggit at may binabalak na bagay na puno ng pakana ang mukha. Ang hitsura ng kanyang assistant ay salamat kay Yun Kai na nakarinig na may nanunuhol sa mga reporter para i-frame si He Erzin at sisihin si Zhao Mian. Kinailangan ni Yun Kai na umasa sa tunay na He Erzin at ang pag-amin nito sa publiko ay kapaki-pakinabang para sa kanila. Sa wakas ay tinanong muli ni Zhao Mian si Yun Kai tungkol sa kanyang koneksyon sa insidente ng pabrika at pagkawala ng kanyang ama. Nanumpa siya na wala siyang kinalaman dito at wala siyang alam. Nagtiwala siya sa kanya, lumalapit at hinalikan siya pagkatapos ng mga taon na magkahiwalay. Nang dumating ang pagkakataon, hindi niya ito hinayaang dumaan at iniuwi siya sa bahay na muling pinagtitibay ang pag-angkin sa kanya. Sa sobrang hilig nila ay muntik na silang masilaw ng araw. Sila ay nakabalot sa isa't isa, nakalimutan ang lahat sa kanilang paligid. Siya ay pagod na hindi siya makabangon habang siya ay lumuluha sa takot na ito ay panaginip lamang. Sa huli si Zhao Mian ay napaatras sa kanyang tabi. Nag-iwan siya ng notice tungkol sa kanyang virginity sa kwarto at nang makita niya ito, ngumiti lang siya at tinakpan ang mukha ng tuwalya. Maagang gumising si Yun Kai para maghanda ng almusal kasama ang kanyang anak, naghihintay na magising ang pinakamahalagang babae sa bahay. Paglabas niya ay nakita niya ang mag-ama na naghihintay sa kanya. Gusto niyang yakapin ang kanyang anak ngunit hindi niya magawa, kaya lang masisisi niya si Yun Kai sa kanyang mga mata. Nang marinig ng anak na titira sa kanila ang kanyang ina, tuwang-tuwa ang anak. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang anak dahil hindi niya ito nakasama nitong mga taon. Si Yun Kai ay nagniningning sa kaligayahan at tinukso pa ang kanyang pinsan si Zhang Fei. Nang makitang napakaligaya ni Yun Kai, parang gusto siyang bugbugin ni Zhang Fei. Nakilala ni Mai Kai si Zhao Mian at nagpapasalamat siya sa pagkakaibigan nito at sa pagligtas sa kanya mula sa dagat sa mga nakaraang taon. Ngunit ngayon sinasaktan niya sila ni Yun Kai na naging imposible para sa kanya na magpatuloy sa pakikipagkaibigan sa kanya. Nagtago si Mai Kai ng sama ng loob at itinutok ang lahat ng galit niya kay Yun Kai na kumuha ng taong sasaktan siya. Si Mai Kai, ang kapatid sa ama ni Yun Kai, ay lumaki sa Capaitan, palaging pinipilit ng kanyang ina na lampasan si Yun Kai at nakita siyang kaaway mula pagkabata. Madalas gumugol ng oras si Zhang Fei kasama si Tang Wan. Nang bumili siya ng dalawang magkaparehong tasa, naisip niyang binibigyan siya nito ng isa. Sinaliksik niya sa Beidou ang kahalagahan ng pagbibigay ng mga babae ng mga regalo sa mga lalaki sa pag-aakalang mayroon itong nakatagong pagmamahal sa kanya. Hindi sinasadyang natuklasan ni Tang Wan ang mga dokumento tungkol sa isang pabrika ng laruan na pinangalanang Zhang Fei at iniulat ito kay Zhao Mian. Naniniwala si Zhao Mian na ang mga isyo noong nakaraan ay sanhi ni Zhang Fei na kumakatawan sa pamilyang Lo. Tinanong niya si Yun Kai at sa kabila ng tiwala niya sa kanyang pinsan, hindi siya pinaniwalaan ni Zhao Mian. Nagtalo sila na nagbigay ng pagkakataon sa kontrabida na si Mai Kai na umatake. Nagtamo lamang siya ng mga minor injuries habang si Yun Kai ay malubhang nasugatan at nakoma. Galit na galit si Zhang Fei, nag-aalala sa kanyang pinsan at sinisisi si Zhao Mian. Ikinwento niya ang paghihirap ni Yun Kai sa pagkawala nito. Pagbalik niya, tuwang-tuwa at matulungin si Yun Kai, ngunit ginamit niya ang pag-ibig bilang pagkilos para pagsamantalahan siya.
Si Zhao Mian ay nakaramdam ng panghihinayang at pagkabalisa, nakaupo sa tabi ng kama ni Yun Kai at ibinubulong ang kanyang nararamdaman, umaasang magising siya kaagad. Inimbitahan ni Tang Wan si Zhang Fei para linawin ang isyu sa paggawaan ng laruan sa pamilya ni Zhao Mian. Nagbigay si Zhang Fei ng malinaw na katibayan na hindi niya itinuro o hiniling ang demolisyon sa magaspang na paraan. Ang mga dokumento ay may opisyal na lagda ng ama ni Zhao Mian na nagpapatunay sa kanyang pagsang-ayon sa demolisyon. Gayunpaman, iniulat ng mga gwardya na may isang grupo ng mga thug na dumating upang pilitin ang demolisyon na iginiit ni Zhang Fei na wala siyang alam at hindi kasali. Samantala sa ospital, nagising si Yun Kai at nangakong hindi na siya magagalit sa kanya sa takot na iwan siya nito ng higit pa sa sarili niyang mga pinsala. Inihayag ni Yun Kai ang background ni Mai Kay. Kahit na ang ina ni Mai Kay ay dating asawa ng kanyang ama, si Mai Kay ay ipinanganak pagkatapos ng diborsyo. Ang kanyang ama ay muling nag-asawa at nagkaroon ng Yun Kai at ang pamilya Lu ay hindi kailanman tinatrato ng mabuti si Mai Kay at ang kanyang ina. Natuklasan din niya na ang kanyang kasalukuyang pinsala at ang kanyang pinsala sa kamay 6 na taon na ang nakakaraan ay hindi aksidente ngunit nauugnay kay Mai Kay. Hindi makapaniwala si Zhao Mian na maaaring maging ganito ang isang taong itinuturing niyang nakababatang kapatid. Nang makita ang kanyang pagkabalisa, sinubukan ni Yun Kai na maging mapagmahal para pasayahin siya. Naalala niya kung paano si Mai Kay lamang ang umaliw at nagpalakas ng loob sa kanya 6 na taon na ang nakararaan. Napagtanto ni Yun Kai na iniisip pa rin niya ang nakaraan, kaya lumipat siya sa pagiging mapaglaro upang pasiglahin ang kanyang espiritu. Nang maglaon, inimbitahan ni Tang Wan si Zhang Fei sa hapunan at hayagang ibinahagi niya ang kanyang mga pangarap. Habang nagkukumpisal, naputol ang ingay sa labas. Sinusubaybayan ng mga tao ni Mai Kay at iniulat ang kalagayan ni Yun Kai sa kanya. Inakala ni Mai Kay na nagpapanggap si Yun Kai ng kanyang sakit para linlanggan siya at determinado siyang saktan ang Wuzin Company. Ipinaalam kay Zhao Mian ng kanyang assistant at pinaghihinala ang ibang kumpanya ang nasa likod ng mga pagkilos na ito. Inutusan niya ang kanyang assistant na subaybayan ang lahat ng IP address at iulat kaagad kung may nakitang kakaiba. Samantala, hiniling ng Jiasheng Company na kanselahin ang kontrata at kinailangan ni Zhao Mian na magmadali upang tugunan ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makipagkita sa direktor ng kumpanya. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanya na ang desisyon na tapusin ang pakikipagsosyo ay ginawa ng kanyang mga nakatataas at wala siyang magagawa para baguhin ito. Mukhang maaaring umalis si Zhao Mian nang walang dala sa pagkakataong ito. Inihayag din niya na ang kumpanyang pumalit sa pakikipagtulungan ay si Yuan Jin. Ipinadala ni Zhao Mian ang kanyang nakababatang modelo upang makipagkita kay Chairman Tang upang pag-usapan ang isang proyekto sa paggawa ng laruan batay sa mga disenyo ng kanyang ama. Kaagad tinanggihan ni Chairman Tang ang panukala. Nang umalis ang kanyang kapatid, bumaling si Chairman Tang upang pag-alitan ang kanyang assistant dahil sa paglabas ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng paggawa ng laruan ni Tang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na record ang pag-uusap na ito at nagawang ibalik ng kapatid ni Zhao Mian ang recording sa kanya. Habang pinag-uusapan ng tatlo ang trabaho, tumawag si Yun Kai para tingnan si Zhao Mian para lang tinukso ng kanyang kapatid sa telepono. Hindi makapagtalo, pinuntahan ni Yun Kai si Zhao Mian at iuwi siya. Nang gabing iyon, nang dumating si Yun Kai, binigyan siya ng kanyang kapatid ng masamang tingin. Nakilala rin ni Tang Wan si Zhang He habang si Yang Fei na humingi ng paumanhin para sa ilang hindi pagkakaunawaan. Napagtanto niyang iba ang pakikitungo nito sa kanya sa iba na hindi niya inaasahan. Hindi lang siya pinatawad ni Yang Fei kundi inaliw din siya. Nang mapansin ang pagkakaiba ng kanyang pagtrato, binigyan niya ito ng isang malaking brilyante na bulaklak na kwintas na katugma ng kanyang damit pang party. Nang makita ang kanyang kabataang pagtatangka sa pagmamahal, at ubiling tinanggap at pinasalamatan niya ito. Noong gabing iyon, dinala ni Yun Kai si Zhao Mian sa isang club. Habang siya ay nasa telepono, may ibang babae na lumapit kay Yun Kai. Hindi nakatiis, sumugod si Zhao Mian upang protektahan ang kanyang asawa tulad ng isang ina ng manok na nagpoprotekta sa kanyang sisiw. Nakatingin lang ang ibang babae habang ipinapakita ng mag-asawa ang kanilang matamis na pagmamahal. Samantala, sa tulong ni Yun Kai, si Zhao Mian ay nagbalat kayo bilang isang server upang pumuslit sa isang silid at mag-eavesdrop sa pulong ni Chairman Tang.
Nakatuon siya sa pakikinig sa talakayan halos mahuli siya. Sa kabutihang palad nagpadala si Yonkay ng isang tao upang ligtas na ilabas siya. Sinabi sa kanya ni Yonkay na sa asawang tulad niya hindi na niya kailangang maghanap ng katulong. Pumayag si Jo Mian at hiniling sa kanya na maghanap ng magaling na abogado para sa kanya. Pagkatapos dinala niya siya sa isang restaurant kung saan narinig niya na makikipagkita si Chairman Tang kay Mike. Nag-eavesdrop sila at natuklasan ang kanilang plano na agawin ang mga ari-arian ng pamilya Lo. Habang nag-uusap sila nakatanggap sila ng balita na kailangang ma-hospital ang anak dahil sa food poisoning. Nag-aalala si Yonkay iniisip kung may sinadyang saktan ang kanilang anak. Gayunpaman tiniyak ng kasambahay na ito ay pagkain lamang na dala ng isang kaklase. Parang sa pagkakataong ito ay aksidente lang. Nang malapit na ang bata inulan nila siya ng pagmamahal at pinananatili siyang komportable sa kama. Walang pagpipilian si Zhao Mian kundi sumunod. Pagkatapos ng party si Jiang Fei ay lasing at pagod. Si Tang Wan na gumaganap bilang kanyang katulong ay nagdala sa kanya ng gamot sa hangover at aalis na sana nang hilahin siya nito sa kanyang kondongan at niyakap. Nang marinig niyang sinabi niya na pinrotektahan niya siya sa harap ng lahat na dama ni Tang Wan ang damdamin at nanatili siyang nakayakap sa kanya. Samantala natuklasan ni Chairman Tang na si Zhao Mian ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa paggawa ng laruan. Gusto niya itong parusahan ngunit palagi siyang ipinagtatanggol ni Mike pinapuna si Yonkay umaasang makikita ni Zhao Mian ang kanyang tunay na ugali. Nalungkot si Mike sa pag-alis ni Zhao Mian at uminom ng mag-isa noong gabing iyon nalasing at tinawagan siya umaasang makikita siyang muli. Sa sandaling ito iniuwi ni na Zhao Mian at Yonkay ang kanyang anak at walang balak si Zhao Mian na makipagkita kay Mike. Ginamit niya ang sitwasyon para magalit si Chairman Tang kaya lumala ang kanyang kalagayan. Hindi ito pinabayaan ni Chairman Tang at nanawagan ng simpatiya mula sa online na komunidad. Nang marinig ang tungkol sa madiskarteng hakbang ni Zhao Mian lubos siyang pinuri ni Yonkay nagpapasalamat sa mga pagbabagong naidulot niya kay Wu Jin. Humingi ng reward si Zhao Mian at sumagot si Yonkay na mas mahalaga siya kaysa pera handang suklian ang pagmamahal niya. Samantala dumating si Song Roo Zhao upang talakayin ang mga tuntuning makakatulong sa pagpili kay Wu Jin. Nang umuwi si Zhao Mian nadatnan niya si Yonkay na naghihintay sa kanya niyakap siya ng may pag-aalala. Naghanda siya ng pagkain para sa kanya sa takot na baka gutom siya na nagpainit sa kanyang puso. Ipinaliwanag sa kanya ni Zhao Mian ang mga kondisyon na ipinataw ni Song Roo Zhao na kinabibilangan ng hindi na pananakit kay Chairman Tang. Ngayon kailangan nilang agarang maunawaan ang mga intensyon ni Bai Pai sa Chinese fashion market. Nang maglaon nagdala ang assistant ng proposal para sa isang kasal para suriin ni Yonkay. Nagulat si Zhao Mian nang malaman na may ganoong proyekto si Wu Jin. Direktang tinanong ni Yonkay kung gusto niyang sumama sa kanya kaya naghanap siya ng mga dahilan para maiwasan ito. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na tumakas hindi siya sinisi ni Yonkay. Habang abala sa telepono kasama si Yonkay si Zhao Mian ay hindi sinasadyang nadulas at nahulog sa hagdan ngunit sa kabutihang palad ay nasalo ni Hao Qing. Gayunpaman sinamantala ni Hao Qing ang pagkakataong ito para hilingin kay Zhao Mian na magbayad ng utang sa pamamagitan ng pagtulong sa kumpanya ni Tang na masecure ang proyekto ng Bai Pai. Tumanggi si Zhao Mian at pinayuhan si Hao Qing na layuan si Chairman Tang at Mike. Hindi niya alam ang babaeng nasa harapan niya na itinaguyod ng pamilya may mula sa murang edad sa edukasyon at trabaho ay malalim na nakatali sa kanila. Sa kanilang pag-uusap bigla silang nalock sa library ng magkasama. Bagamat sanay si Zhao Mian sa maraming paraan nagkaroon siya ng matinding takot sa mga insekto na naging dahilan upang hindi siya komportable. Si Hao Qing bagamat natatakot din ay sinubukang patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghuli ng mga insekto upang ipakita ang kanyang katapangan. Ipinadala ni Mike si Hao Qing upang balon si Zhao Mian tungkol kay Yonkay ngunit patuloy siyang nagtiwala kay Yonkay na ikinagalit ni Mike na nadama na ang kanyang proteksyon ay hindi pinahahalagahan. Pagkatapos ay tinalakay ng koponan ni na Zhao Mian at Wu Jin ang mga estratehiya upang madaig si Chairman Tang sa Bai Pai deal. Pag-uwi hinintay siya ni Yonkay hanggang 2 AM nang hindi pa rin tapos ang kanyang trabaho. Desperado nagdala siya ng prutas para mahikayat sina Zinzin at Huachi na umalis.
Sa tuwing nagpapakita si Zhao Mian ng kaunting balat nagmamadali siyang takpan ito na nagpapahiya sa kanya na kailangan niyang gabayan siya sa kama. Pinagalitan siya ni Zhao Mian dahil sa sobrang abala paglabas-pasok ng 3 beses sa isang gabi. Kung hindi siya nagdala ng merienda nagdadala siya ng prutas kaya nahihirapan siyang mag-focus sa kanyang trabaho. Sa madaling araw natapos ni Zhao Mian ang kanyang trabaho at sa wakas ay dinala siya ni Yun Kai sa kama. Gayunpaman pagkatapos lamang ng ilang oras ng pagtulog nagsimula siyang magtrabaho muli. Nag-aalala si Yun Kai sa kanyang kalusugan at karera. Nang makita ang stress na kanyang nararanasan nagpasya si Zhao Mian na pumunta sa kanyang sariling tahanan upang tapusin ang manuskrito na nangangakong babalik kapag ito ay tapos na. Si Yun Kai at ang kanyang anak ay ayaw siyang iwan ngunit nangakong hindi siya iistorbahin. Gayunpaman nang dumating sina Yun Kai at Roo Zhao upang tulungan si Zhao Mian na iwan niya sila sa labas. Nagreklamo si Roo Zhao tungkol sa kawalan ng suporta para sa karera ng isa't isa at kawalan ng respeto sa kanyang asawa. Sa takot na baka magalit si Zhao Mian sa mga reklamo ni Roo Zhao at ubiling pinayagan siya ni Yun Kai na bumalik sa kanyang sariling tahanan. Habang walang katapusang pagtatalo sina Zinzin at Roo Zhao kinailangan ni Tang Wan na pumasok at pagsilbihan sila ng pagkain. Nang makitang pagod na ang kanyang kapatid pinayuhan siya ni Zhao Mian na magpahinga. Ngunit dahil hiniling ni Yun Kai kay Tang Wan na alagaan siya hindi siya makaalis. Pagkatapos ng ilang panghihikayat pumayag si Tang Wan na umuwi. Di nagtagal nagpadala si Mai Kai ng mensahe kay Zhao Mian nagtatanong kung gusto niyang lumabas at manood ng mga paputok. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan nagpasya si Zhao Mian na makipagkita sa kanya. Dumating si Mai Kai na may hawak na mga paputok na nagpapaalala kay Zhao Mian ng isang alaala noong nakalipas na 6 na taon nang gumamit siya ng mga paputok upang pasayahin siya at ipinakita sa kanya ang larawan ng kanyang anak. Gayunpaman oras na ngayon upang harapin ang nakaraan at i-clear ang hangin. Inakusahan ni Zhao Mian si Mai Kai na hindi niya maitanggi ang kanyang pakikialam at pinaalalahanan siya ng nakaraan. Sinabi niya sa kanya na kahit alam niyang hindi siya isang sangla sobra-sobra na itong nakialam sa kanyang buhay. Ginawa niyang hamakin ang mahal niya sa pamamagitan ng pagsisiwalat na ang paggawaan ng laruan ay pag-aari ng pamilya Lu na inihiwalay siya sa isang lugar na walang komunikasyon na naging dahilan upang hindi niya alam ang maraming paghahanap sa kanya ni Yun Kai. Iniisip niya kung ang kanyang kawalang muwang o ang pagiging tuso ni Mai Kai ang pumihil sa kanya na makita ang katotohanan ng mas maaga. Nimanipula pa siya ni Mai Kai habang lasing siya para saktan ang sarili niya. Sa pagpunta ni Zhao Mian para kunin ang kahon ng gamot sinamantala ni Mai Kai ang pagkakataon na kumuha ng larawan ng kanyang disenyo bago umupo na parang walang nangyari. Wala siyang ideya na sadyang iniwan ni Zhao Mian ang disenyo upang makita kung patuloy niya itong linlangan. Samantala pinagalitan ni Chairman Tang ang kanyang pamangkin dahil sa pagiging makasarili at mayabang hindi pinapansin ang anumang kanta na sinabi ni Roo Zhao. Ipinaalam sa kanya ni Mai Kai na binanggit ni Zhao Mian ang paggawa ni Waxan ng Chinese porcelain. Nagpasya siyang nakawin ang disenyo ni Zhao Mian para sa kanyang sarili at pagkatapos ay akusahan si Waxan na kinopya ito. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Hao Qing na pigilan siya si Mai Kai na natupok ng puot ay hindi pinansin ang kanyang payo. Si Hao Qing na nakatanggap ng tulong sa nakaraan ay hindi na makatrabaho ang isang taong may magkakaibang mga mithiin at piniling magbitiw sa kanyang posisyon bilang direktor ng Wang Fei. Kakalabas lang ng kumpanya ni Song Jia ng kanilang bagong disenyo at malinaw na nakabatay ito sa Waxan. 2 draft ng disenyo ang nalik na bahagi na ngayon ng mga bagay na nakolekta ni Zhao Mian. Kinailangang baguhin ni Zhao Mian at ng kanyang team ang kanilang mga plano ngunit mukhang handa na siya para sa araw na ito. Kababalik lang ni Yun Kai mula sa kanyang appointment kay Zhang Fei kung saan hinimok siyang bumalik sa pamilya Lu sa lalong madaling panahon upang matulungan si Zhang Fei na makatakas mula sa pamilyang ito. Gayunpaman hindi iyon pinansin ni Yun Kai. Sa halip tuwang-tuwa siyang nagkwento tungkol sa mga magiliw na mensahe mula sa kanyang asawa. Samantala sinubukan siyang pigilan ni Zhang Fei na umalis. Sa panahon ng pakikibaka ang baso ng tubig sa mesa ay natapon na nagbabad sa pantalon ni Yun Kai sa sensitibong lugar. Hiniling ni Yun Kai kay Zhang Fei na patuyuan siya at nang pupunasan na niya ang kanyang sensitibong lugar pumasok si Tang Wan dahilan para mabilis na magpaliwanag si Zhang Fei sa pagkalito.
Samantala nagdidilig si Jiang Fei ng mga halaman sa opisina ng makarinig siya ng napakalaking ingay sa labas. Paglabas niya nasaksihan niya ang pagtitipon ng mga tauhan upang magsaya para sa isang lalaking nag-propose kay Tang Wan. Gamit ang kanyang kapangyarihan sinigawan ni Jiang Fei ang lahat na bumalik sa trabaho at idineklara si Tang Wan bilang kanyang minamahal. Bagamat may nararamdaman din si Tang Wan para kay Jiang Fei, hindi siya kailanman nagkusa na umamin kaya mariin niyang tinanggihan ang lalaki na nagpagalit dito. Dahil alam niyang nagalit si Jiang Fei, pumasok si Tang Wan sa opisina para aliwin siya ngunit malabo pa rin si Jiang Fei at hindi nang ahas na umamin. Samantala nakipag-appointment si Yun Kai kay Wang Gang nagbabala sa kanya na huwag samantalahin si Wu Zin para tumanggap ng suhol. Nanatili si Zhou Mian sa bahay upang alagaan ang mga bata nag-aalala sa kanyang asawa at patuloy na nagte-text para magtanong. Naglalakad si Yun Kai sa kalye at nakita niya ang dalawang batang babae na kumakain ng pritong manok. Naalala niya tuloy ang libangan ng asawa. Dati madalas siyang asarin ng kanyang asawa para lang kumain ng fried chicken sa gabi. Huminto siya para magtanong ng direksyon para makabili ng fried chicken. Nakita ng dalawang babae ang gwapong lalaki at masigasig na ipinakita sa kanya ang paraan kahit na gustong makipagkaibigan. Ngunit si Yun Kai, isang lalaking may asawa, ay nasa isip lamang ng kanyang asawa, palaging itinuturing ang kanyang asawa bilang pangunahing prioridad at agad na ipinakita ang kanyang singsing sa kasal. Nang hinayang ang dalawang babae nang malaman nilang may asawa na siya. Nagpatuloy siya sa pagpila para bumili ng fried chicken para sa asawa. Kahit na tumawag si Jiang Fei para humingi ng payo tungkol sa pag-ibig, diretsyong tumanggi si Yun Kai. Ang kanyang katapatan ay tiyak na gagantimpalaan. Kinaumagahan nag-ehersisyo si Zhou Mian kasama si Tong Wan ngunit maaari lang siyang gumawa ng ilang ehersisyo sa kalusugan. Ngayon ang kaarawan ni Jiang Fei at tahimik na dinalhan siya ni Tong Wan ng cake ng kaarawan. Gayunpaman ibinahagi ni Jiang Fei sa kanya na ang mga kaarawan ay madalas na nagbabalik ng malungkot na alaala ng kanyang ina. Pero ngayon ang nasa tabi niya ay si Tong Wan. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kanyang pag-alala at pagbati sa kanya ng isang maligayang kaarawan. Niyakap niya si Tong Wan at hinalikan ng bahagya ang buhok nito na hinihiling nito na tanggapin niya ang isang date sa kanya. Ipinahayag ng dalawa ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa at niyakap ng mahigpit ang isa't isa na lumikha ng isang hindi malilimutang alaala sa kaarawan. Samantala inanunsyo ng abogado na may bagong ebidensya na may kaugnayan kay Song Ruozhou na sadyang kinuha ang anak ni Yun Kai na naging sanhi ng labis na pag-aalala ni Zhou Mian. Gayunpaman nais lamang ni Song Ruozhou na maunawaan ni Zhou Mian ang kanyang mga alalahanin para sa kanyang mga mahal sa buhay at walang intensyon na saktan ang kanyang anak. Muling iminungkahi ni Song Ruozhou na dapat ikompromiso ni Zhou Mian at patawarin ang kanyang lolo. Ngunit tumanggi si Zhou Mian. Nagising ang anak, iniuwi ni Zhou Mian at kinailangang tumayo at tanggapin ang parusa sa harap ng kanyang ama. Inamin lang ng matalinong bata na siya ang may kasalanan kung bakit marami pang babaeng nakilala ang kanyang ama tulad ni Miss Tong. Pagkaraang aminin ang kanyang pagkakamali, agad siyang tumakbo sa mga bisig ng kanyang ina at hiniling sa kanyang ama na aminin din ang kanyang pagkakamali. Hindi kinaya ni Yun Kai na matalo, binigyang diin sa kanyang anak na hindi siya makakasama ng iba maliban sa kanyang mga magulang at tiyuhin at tiyahin na si Leo. Nang pumayag ang anak ay mabilis niyang niyakap ang asawa. Ngunit tila bukod sa kanyang anak, naakit din ang kanyang asawa sa trabaho at iniwan siya ng madaling araw para pumasok sa trabaho. Nang walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Yun Kai na pumunta sa kumpanya para sundan ang kanyang asawa. Nagdala siya ng prutas sa kanyang mesa at maingat na pinakain ang kanyang mga ubas kahit na siya ay masyadong abala upang hawakan ang kanyang kamay. Nang makita niyang nagsusumikap siya, hindi niya sinasadyang hindi niya maintindihan na mahilig siyang tumingin sa mga magagandang babae. Palibhasa'y tinutokso siya, kinailangan niyang ipaliwanag ang sarili sa pagkalito. Nagkaroon ng ilang problema ang kumpanya ni Wu Zin at wala silang mahanap na kilalang mga modelo. Mabilis na nalaman ni Zhou Mian kung sino ang nasa likod nito at alam niyang kailangan niyang makahanap ng mga modelo ng mabilis para sa paparating na live stream na kaganapan. Nang magsisimula na ang live stream competition, ang abalang kapaligiran ay nasa lahat ng dako. Ang koponan ni Wu Zin ay nagsisikap na maghanda.
Si Zhao Mian at ang kanyang team ay nakikipag-agawan sa mga modelo ngunit hindi sila pinabayaan ng kanilang karibal na kumpanya. Nagdulot pa sila ng isang maliit na aksidente sa sasakyan at sinadyang maglaslas ng mga gulong upang maiwasan ang pagdating ng mga modelo sa oras para sa kaganapan. Nagdulot ito ng matinding sakit ng ulo kay Zhao Mian, sinusubukang humanap ng solusyon. Nang dumating ang oras para sa turn ni Wu Xin, nagulat si Zhang Raojiao kung paano nakuha ni Zhao Mian ang mga modelo sa katugmang sapatos. Nagpakita rin ang gender-neutral model na si Raojiao. Kumpiyansa na ginamit ni Zhao Mian ang kanyang kaalaman at kasanayan sa pagsasalita upang mapabilib ang mga hurado at ang mga manunood. Hindi lamang siya mahusay sa disenyo ngunit mayroon ding malalim na kadalubhasaan na handang harapin ang pamilya Tang. Binigyang diin niya ang mga alalahanin ng kababaihan tungkol sa kanilang mga katawan na nagdulot ng maraming interes sa publiko. Labis na ipinagmamalaki ni Yun Kai ang kanyang asawa. Ang taga-disenyo ng pamilya Tang ay maaari lamang manatiling tahimik sa pagkamangha sa kadalubhasaan ni Zhao Mian. Maliwanag si Wu Xin sa pangunguna ni Yun Kai ay tiyak na nanalo. Si Zhang Raojiao na kumakatawan sa kumpanya ng Beike ay labis na nagalit kaya't sinasadya niyang ipagpaliban ang pagpirma ng kontrata kay Wu Xin. Nagalit pa siya sa pagsasabing si Zhao Mian ay hindi isang mahusay na designer, isang ordinaryong tao lamang. Hiniling ni Zhao Mian kay Raojiao na imbestigahan si Jiang Lin, ang misteryosong katulong ni Raojiao, dahil pakiramdam niya ay may mali. Samantala nakipagpulong din si Yun Kai kay Raojiao, umaasang mananatiling personal ang kanilang mga isyu at hindi makakaapekto kay Zhao Mian. Ngunit malakas siyang pinuna ni Raojiao. Bumalik si Yun Kai at niyakap ang kanyang asawa, naghahanap ng aliw. Nagpahayag siya ng pag-aalala na kung lumala ang kalusugan ng lolo ni Tang, maaaring gumawa si Raojiao ng isang bagay upang saktan si Zhao Mian. Isang lalaki ang lumapit kay Jiang Fei na humihingi ng tulong. Ngunit hindi umimik si Jiang Fei. Sinenyasan lang niya ang security guard na ilabas ang lalaki. Si Jiang Fei at Tang Wan ay nagiging malapit na. Inuna niya ito sa lahat ng ginagawa at iniisip niya. Sinabi ni Jiang Fei kay Yun Kai ang tungkol sa lalaking kakakilala lang nila. Siya pala ay isang batang negosyante na nagsimula ng sariling kumpanya ngunit nabangkarote. Nagtapos siya sa Jiangbei Design University at ang pangalan niya ay Lu Jiming. Nagpa siya si Yun Kai na kunin ang mga file ni Lu Jiming at iuwi ito para tingnan ng kanyang asawa. Naisip niya na ito ay maaaring maging isang mahalagang palatandaan. Karamihan sa mga tao sa kumpanya ay hindi alam kung gaano kalapit sina Yun Kai at Jiang Fei, kaya sobrang nasasabik silang pagsamahin sina Jiang Fei at Lu Jiming. Nang makita ng sekretarya at iba pang empleyado si Yun Kai na bumisita kay Jiang Fei, agad silang nagsimulang mag-text sa kanilang pribadong grupo, ganap na ipinapadala sila. Kung alam ng dalawang lalaki ang tungkol dito, iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon nila. Matapos sabihin sa kanyang asawa ang tungkol kay Lu Jiming, si Yun Kai ay agad na nag-set up sa kanya ng pribadong pagpupulong. Alam niyang si Lu Jiming ay isang star student ng ama ni Zhao Mian. Ngayon, pagkatapos magsimula ng kanyang sariling negosyo, si Lu Jiming ay nasa isang napakasamang sitwasyon dahil ang mga produktong idinisenyo ng kanyang kumpanya ay patuloy na nagkakaproblema. Nalulugi siya at nalulunod sa utang. Gustong tumulong ni Yun Kai sa pamamagitan ng pagbili ng stock ng kumpanya ni Lu Jiming. Nais din niyang malaman ang katotohanan tungkol sa isang lumang kwento. Noong araw noong mahirap si Lu Jiming, walang dahilan kung bakit ang ama ni Zhao Mian ay akusahan ng pagnanakaw ng mga disenyo mula sa isang estudyanteng walang karanasan tulad niya. Ngayong malungkot si Lu Jiming sa kanyang kapalaran, inamin niya na ang kanyang kumpanya ay itinayo sa pera na bumili sa kanyang konsensya. Ang ama ni Zhao Mian, ang kanyang guro, ay palaging hinihikayat at tinutulungan siya. Ngunit pinagtaksilan siya ni Lu Jiming. Ibinunyag niya na ang taong gumamit sa kanya para saktan ang ama ni Zhao Mian ay si Maike. Ibinigay ni Raojiao kina Zhao Mian at Zinzin ang mga materyales at tiket para pumunta sa eksibisyon. Akala ni Zinzin ay kukunin siya ng kanyang kapatid, ngunit hindi. Nagalit siya at kinailangan siyang pakalmayan ni Zhao Mian. Sa kaganapan, sinubukan ni Song Raojiao na ipahiya si Zhao Mian sa pamamagitan ng pagsasabi ng kanyang nakaraan habang ni-ear niya si Zin. Ngunit si Zhao Mian ay hindi na isang mahinang tao. Nanlaban siya, inakusahan si Raojiao ng pagnanakaw ng kanyang trabaho at paglabag sa propesyonal na etika.
Ang taong nasa likod ng koleksyon na nakadisplay ay talagang katulong ni Rou Zhao, si Zhang Ling. May patunay sina Zhou Mian at Xin Xin na si Zhang Ling ay talagang isang estudyante sa isang sikat na design school. Ginamit ni Rou Zhao ang background at status ng pamilya ni Tang para i-bully si Zhou Mian at ninakaw pa niya ang kanyang mga disenyo at inangkin ang mga ito bilang kanya. Bago matapos ang mga bagay, nakipagkita si Zhou Mian kay Zhang Ling at hinikayat siyang maging mas malakas. Dahil ang taong may talento ay laging makakahanap ng lugar kung saan sila nararapat. Kaya pagkatapos na ilantad ni Zhou Mian sa publiko ang mga aksyon ni Rou Zhao, inamin din ni Zhang Ling kung ano ang ginawa sa kanya ni Rou Zhao. Sinabi ni Lu Jiming kay Yun Kai ang tungkol sa kanyang nakaraan. Matapos ipagkanulo ang kanyang guro at magtrabaho para sa Tang Industries, bumagsak ang mga pangyayari nang magsimulang kumalat ang mga tsismis na ang mga laruan ng Tang Industries ay eksaktong kapareho ng mga laruan mula sa isang maliit na pagawaan. Ang Tang Industries ay natakot na malantad at tumigil sa pamumuhunan sa pag-iwan kay Lu Jiming sa isang masamang sitwasyon. Nahiya si Rou Zhao at naghanap ng lugar para umiyak. Siya ay hinatulan sa harap ng lahat at halos nawala ang kanyang imahe. Kahit ang katulong ng lolo ni Tang ay hindi siya pinansin, ngunit inutusan siya ng lolo ni Tang na puntahan siya. Dahil alam niyang hindi siya makakatakas, dinala ni Rou Zhao ang mga bulaklak sa ospital para makita ang lolo ni Tang at inihanda ang sarili na harapin ang galit nito. Ang lolo ni Tang ay mainit pa rin ang ulo sa ospital. Pinagalitan niya si Rou Zhao sa pagbibigay ng kahihiyan sa pangalan ng pamilyang Tang na sinasabing nagdulot siya ng mas maraming kabiguan kaysa sa mga tagumpay at pinalayas pa siya. Sa kanyang galit, binato niya ng baso si Rou Zhao dahilan para mahulog ito at maputol ang kamay nito sa mga shards. Walang pakialam na duguan siya. Dumating si Mai Kay sa ospital at nakita ang nangyayari. Hulaan niya ang nangyari. Aalis na sana siya nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Jiming na nagsasabing pupunta siya sa pulis para ipagtapat ang nangyari. Ngayon ay kailangan niyang mabilis na mag-impake ng kanyang mga bag at pumunta sa paliparan upang takasan ang mga kahihinatnan ng kanyang mga krimen. Samantala, ang opinyon ng publiko ay matinding pinapuna ang Tang Industries. Si Song Rou Zhao na nalulula sa galit ay hiniram ang telepono ni Zhang Ling upang ayusin ang isang pribadong pagpupulong kay Zhou Mian. Kasabay nito, habang tumatakbo, na alala ni Mai Kay si Zhou Mian at tinawag siya. Inisip ni Zhou Mian na si Yun Kai iyon at sinagot ang tawag. Sinabi niya sa kanya kung nasaan siya at humingi ng tulong dahil matagal na siyang naglalakad at wala siyang mahanap. Kahit na sinadya ni Mai Kay na tumawag at makipaghiwalay nang marinig niya ang locus yung binanggit ni Rou Zhao, alam niyang nasa panganib si Zhou Mian. Inabandona niya ang kanyang planong pagtakas, iniwan ang kanyang pasaporte at nagmamadaling iligtas siya. Si Zhou Mian ay nagpatuloy sa paglalakad na nakakaramdam ng lalong hindi mapakali dahil walang dumating. Mula sa malayo nakita siya ni Rou Zhao at naghanda siyang magmaneho patungo sa kanya na nagbabalak na saktan siya. Nagawa ni Mai Kay na tumalon sa kotse at pinigilan siya. Sa panahon ng pakikibaka sa kotse, ganap na nawalan ng kontrol si Rou Zhao, determinadong magdulot ng aksidente para kay Zhou Mian, ngunit determinado si Mai Kay na pigilan iyon. Habang papalapit ang sasakyan kay Zhou Mian, ginamit ni Mai Kay ang lahat ng kanyang lakas upang hilahin ang manibela na naging sanhi ng pagbangga ng sasakyan sa divider na naging sanhi ng pagkawala ng malay nilang dalawa. Nasaksihan ni Zhou Mian ang buong kaganapan at natakot siya. Sumugod siya sa kotse at pilit na hinayla palabas si Mai Kay. Malakas ang dugo niya sa ulo. Natarante nakita ni Mai Kay si Zhou Mian at humingi ng tawad sa sakit na naidulot nito sa kanya noon. Nagpahayag siya ng panghihinayang para sa mga araw na iyon na pagtanto na iyon ang pinakamasayang panahon ng kanyang buhay. Nang dumating ang ambulansya at mga pulis, halos himatayan si Zhou Mian sa takot. Niyakap niya ang sarili sa sobrang pagkalito. Mabilis na lumapit si Yun Kai sa tabi ng kanyang asawa upang aliwin at palakasin ang loob nito. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting umayos ang mga pangyayari. Si Zhang Ling ay sumali sa Wuzin Company at nagtrabaho doon ng ilang sandali. Nagpakasal siya at ngayon ay buntis. Siya ay nag-aalala na ang pagbubuntis ay makakaapekto sa kanyang trabaho. Alam na kung siya ay nasa kanyang lumang kumpanya sa pamamagitan ng Faye, siya ay tinanggal sa trabaho. Ngunit si Zhou Mian ay isang kahanga-hangang amo na hindi magpapaalis ng empleyado dahil lang sa buntis sila.
Binati ni Zhou Mian si Jiang Ling sa kanyang pagsulong sa karera at masayang buhay, nangako na maaari siyang bumalik sa trabaho ng normal pagkatapos ng maternity leave. Ipinagpatuloy ni Na Yun Kai at Zhou Mian ang kanilang work meeting kasama ang mga partner, kung saan si Zhou Mian ay ganap na nakatutok sa kanyang trabaho, perpektong pinangangasiwaan ang lahat ng hindi hinahayaan si Yun Kai na makialam. Sa bahay naisip ni Yun Kai na gustong makipag-date ni Zhou Mian sa kanya. Pero sa totoo lang dinala niya lang siya sa party na tinanggihan nila. Dito nabangga ni Zhou Mian si Hao Qing at nagsimula silang mag-chat. Noon lang nabuhusan ng tubig ang damit ni Zhou Mian at sinamantala ni Ruo Zhao ang pagkakataon para asarin si Yun Kai, sinabihan siyang patuyuan ito para sa kanya. Ipinakilala rin ni Ruo Zhao si Zhou Mian bilang may-ari ng King Studio, ang nangungunang tagagawa ng manika sa mundo. Nang makita si Zhou Mian bilang isang taong may potensyal at katayuan, ang bagong partner ay lumapit at nag-alok na makipagtulungan kay Yun Kai. Pagkatapos ng trabaho hindi mapaghihiwalay sina Yun Kai at Zhou Mian, kaya naiinggit sina Ruo Zhao at Hao Qing. Lahat ng kailangang gawin ni Yun Kai at Zhou Mian ay tapos na. Ngayon maaaring umalis si Zhang Fei sa kanilang kumpanya, umalis at gawin ang anumang gusto niya. Ngayon ay nasa tabi na niya si Tang Wan at opisyal na silang nanirahan ng magkasama. Tinulungan ni Zhang Fei si Tang Wan sa mga gawaing bahay, sama-samang nagninilay at laging nandyan para sa isa't isa sa bawat aktibidad. Kinuha pa ni Tang Wan si Zhang Fei para magpa-relax na masahe at napaka-refresh ng pakiramdam ni Zhang Fei, halos mataas siya bilang saranggola. Pagkatapos ng masahe, pakiramdam niya ay kakayanin niya ang mundo. Pareho silang mapagmahal at masaya, hindi masasabi. Pagkatapos binisita ni Yun Kai at Zhou Mian ang flower shop kung saan siya nakita ng kanyang anak. Nang marinig ito, sumugod si Yun Kai at naghintay doon buong araw, bumili ng mga bulaklak para bisitahin ang mga puntod ng kanyang mga biyenan. Kinilala ng may-ari ng flower shop si Zhou Mian bilang asawa ni Yun Kai at pinuri siya sa kanyang magandang kapalaran sa pagpapakasal sa isang gwapong lalaki na nagmamahal sa kanyang asawa at magalang sa kanyang mga magulang na tulad niya. Lumalabas na sa nakalipas na 6 na taon, palaging binibisita ni Yun Kai ang mga libingan para kay Zhou Mian. Sa tuwing nami-miss niya ito ng sobra ay nababaliw na siya, nagdadala siya ng mga bulaklak sa puntod ng kanyang mga magulang, doon siya uupo at nagtatanim ng mga bagong bulaklak. Dahil dito laging malinis ang puntod ng kanyang mga magulang na walang ni isang damo. Pagbalik nila mula sa sementeryo, nagpasya silang subukan ang mga damit na pangkasal. Nang makita ang kanyang asawa na naka-reveal na damit pangkasal, agad na sinimulan ni Yun Kai na igiit ang kanyang pagmamay-ari, patuloy na tinutokso siya. Sa kabutihang palad, nagawa niyang purihin siya sa kagandahan nito. Nang makakita sila ng mas konserbatibong damit, sa wakas ay tumigil siya sa panunokso at tumingin sa kanya ng may pagkaakit. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang isagawa ang kasal sa Ebozet Hotel, ang mismong lugar kung saan gaganapin ang kasal ng isang koro ng prinsesa. Ito ay hindi kapani-pani, walang maluho at engrandi. Ngunit hindi nagustuhan ni Zhou Mian ang lahat ng kaguluhan at iyon ang nagpagalit sa kanya. Ayaw niyang marinig ang paliwanag nito. Alam ni Zhou Mian na gusto niya palagi ang pinakamahusay para sa kanya, ngunit hindi niya gusto ang basura. Nagmamakaawa siya sa kanya, ngunit galit pa rin siya. Sinundan siya nito, sinusubukang kumbansihin siya na sumakay sa kotse. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, ngunit hindi siya nakinig. Sa wakas ay iminungkahi niya na kung gusto niyang i-promote ang kasal, dapat niyang i-advertise ito bilang isang espesyal na proyekto sa arkitektura 24/7. Nang marinig ito, naisip niya na ito ay may katuturan at pumayag na sumakay sa kotse. Nagsimula na siyang magpakyot. Gusto lang talaga niyang bumawi sa lahat ng nangyari sa nakaraan. Iniwan niya itong mag-isa para harapin ang kasal at iyon ang palaging pagsisisi sa kanyang puso. Naunawaan iyon ni Zhou Mian at ayaw niyang makonsensya siya. Hinalikan niya at inaliw ang asawa na gustong-gustong layaw. Binisita ni Zhou Mian si Ruo Zhao sa bilangguan at nagpasya siyang patawarin siya. Hindi makapaniwala si Ruo Zhao na pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, si Zhou Mian ang una at tanging taong bumisita sa kanya. Nabalot ng panghihinayang si Ruo Zhao habang umiiyak na huli na umamin sa kanyang pagkakasala. Samantala dinala ni Yun Kai si Zhou Mian para makipagkita sa kanyang mga magulang sa tahanan ng pamilya Lo. Ang mga magulang ni Yun Kai ay hindi kailanman naging masyadong mahal kay Zhou Mian dahil sa pagkakaiba ng kanilang katayuan sa lipunan at nilinaw iyon.
Hindi nag-atubili si Yun Kai na harapin ang opinyon ng kanyang ama. Hindi mapayapa ang pagkain dahil patuloy na nag-aalala ang kanyang mga magulang na baka sinasamantala ni Zhao Mian si Yun Kai at gusto nilang pumili siya ng asawang gusto nila. Hindi kinaya ni Yun Kai ang ganoong klase ng pagtrato at malamig na ugali ng kanyang mga magulang. Nang umiinit ang pagtatalo biglang tumawa si Zhao Mian na ikinagulat ng lahat. Napagtanto niya na masyado siyang prangka sa mga matatanda at humingi siya ng tawad. Kumpiyansa na ipinaliwanag ni Zhao Mian ang kanyang trabaho, ipinapaliwanag na kaya niyang suportahan ang kanyang sarili nang hindi umaasa kay Yun Kai. Nang malaman nila na si Yun Kai ay walang intensyon na magmana ng yaman ng pamilya at na si Zhao Mian ay hindi rin gustong galawin ang kanilang pera, sa wakas ay pinalambot ng kanyang mga magulang ang kanilang saloobin. Sinabi ni Zhao Mian sa mga magulang ni Yun Kai ang tungkol sa unang pagkikita nila. Nagulat ang nanay ni Yun Kai nang malaman niya na kahit na marami siyang allowance nag-iipon pa rin siya ng bawat sentimo. Makikita sa student meal card na kanilang ibinahagi na sila ay nagsama-sama ng may katapatan. Sa wakas pinagkatiwalaan sila ng mga magulang ni Yun Kai at nagtanong pa sila tungkol sa kanilang mga plano sa kasal. Binigyan pa ng ama ni Yun Kai si Zhao Mian ng Reg Along kasal mula sa pamilyang Lu, hindi lang isang set ng jade jewelry kundi isang set din ng mga brilyante. Balak din niyang mag-host ng wedding reception sa Ebazet Hotel. Napagtanto ni Zhao Mian na ang pagmamahal sa pagmamalabos ay tila genetic sa kanilang pamilya. Sa huli nakatanggap sina Zhao Mian at Yun Kai ng suporta mula sa mga magulang ni Yun Kai. Sa wakas ay naisagawa na nila ang kanilang kasal sa isang maliit na simbahan. Pagkatapos ng lahat ng pagsubok, napagtanto nila ang tiwala at pagmamahal nila sa isa't isa. Ang ikakasal ay magiging masaya na magkasama magpakailanman.